Ang kwentong ito ay rated PG, patnubay, at gabay ng magulang ang kailangan para sa mga batang nakikinig. Bago ko simulan ang kwentong ito, ay papasalamatan kong muli ang aking mga members. Walang iba kundi sina Milagrosa Luke at kay Uminous Cookie. Maraming salamat sa inyo sa walang sawang pagsuporta sa aking channel. Atin tunghayan muli ang ikalawang kabanata ng kwentong ito na pinamagatang Igon, ang taong gabunan na tagapaslang ng mga aswang. Narinig naman yon ni Kapitan Paterno at naalala niya ang sinabi ni retired Colonel Magno na pulang Diablo. Tama nga ang sinabi ni Colonel Magno na kaya sila dumami ay dahil sa mga bato na inuluwa ng mga nasawing mga gabunan dati at kinuha niya pala ang mga yon at ipinasa ulit sa iba. Sambit nito sa kanyang isip. Pagpasok ng pinuno nila sa kanyang kubol, ay dito na nagbigay ng hudyat si Kapitan Paterno para sabay-sabay na nilang ratratin ang mga rebeldeng gabunan na to. Men! Move! Move! Isa-isang nagtumbahan ang mga gabunan at pagkatapos ay kusang nagliyaban ang mga katawan ng mga ito. Hindi sila makaporma dahil napapalibutan sila ng mga sundalo. Kahit saan man sila pumunta ay may mga sundalo pa ring bumabaril sa kanila. Kaya di nagtagal ay unti-unti nang bumababa ang bilang ng mga ito at nakakalapit na rin ang mga militar sa mismong mga kubol doon. Men! Walang ititira ng buhay! Sigaw pa ni Kapitan sa mga tropa niya. Pinuntahan ni Kapitan ang kubol ng pinuno lang si Ka-Roger dahil di niya ito nakita na lumabas simula nang umatake sila sa kanilang kuta. Tinadyakan niya ang pintuang gawa sa kawayan at nang akmang babarilin niya na ito, ay nahawakan ni Ka-Roger ang malaking baril ni Kapitan Paterno at nagpambuno ang dalawa. Bitawan mo ang baril ko! Pangahas kang sundalo ka kung sa akala mo ay mas malakas ka sa akin. Eto, tikman mo ang lakas ng suntok ko! Napaluhod si Kapitan Paterno sa tindi ng lakas ng suntok na yon ni Ka-Roger. At habang nakaluhod pa lang ito, ay sinipa niya ulit ang kapitan. At tumilapon siya sa mga bangang nandoon. Napahandusay ang kapitan at namimilipit sa sakit ng katawan. Nilipitan ulit ito ni Ka-Roger habang nakahandusay pa lang at parang di na makatayo ito dahil sa sobrang sakit ng pagkakabalibag niya doon. Ang lakas ng loob mong pumunta dito para patayin kami. Wes, uunahan na kita! Sinakal ni Ka-Roger si Kapitan gamit ang dalawa niyang kamay. Bitawan mo ako! Hindi ako makahinga! Hirap na bigkas ni Kapitan sa pinuno ng mga gabunan. Nagpupumiglas naman si Kapitan at pilit na tinatanggal ang kamay ng gabunan sa kanyang lieg. Subalit sa tindi ng lakas ng aswang ay di niya kayang alisin ito.
Naalala niya ang kalibre 45 niya sa kanyang tagiliran. Hinugot niya ito at walang kaabog-abog ay binaril niya ang pinuno ng mga aswang sa sintido. Lumuwag ang pagkakasakal kay Kapitan at biglang natumba ang pinunong gabunan. Kaya naman agad na tumayo ito at nagsalita. Walang iya ka. Malakas ka lang, pero wala ka namang utak. Lasapin mo to! At biglang nagliyab ang pinuno ng mga gabunan. Nakita niya ang sanggol na iyak ng iyak. Nilapitan niya ito at tinutukan ng baril ang babaeng asawa ng pinunong gabunan. Nakahiga ito sa kama, pero di na ito kumikilos. Patay na pala ito. Nakita ni Kapitan na wakwak na pala ang tiyan nito. Dito pala pinalabas ng pinunong gabunan ang kanyang anak. Samantalang sa labas naman ay panay pa rin ang tunog ng mga baril ng mga militar na tila di pa rin nauubos ang mga aswang na gabunan nang biglang sumulpot si Sarhento sa kubul kung nasaan ang kapitan at hawak-hawak ng kapitan ang sanggol. Kapitan, di ba natin papatayin yan? Di ba narinig mo naman kanina na yan aksugo ng mga aswang na gabunan? Alam ko, Sarhento, pero di ko kayang pumatay ng isang sanggol. So ano ang gagawin natin dyan, Kapitan? Aampunin natin siya, Sarhento. Ho! Kapitan, hindi tao yan eh. Baka balang araw ay yan ang papatay sa atin. Hindi yun mangyayari, Sarhento. But sir, tanungin nga kita, Sarhento, kailan ba namunga ng talong ang punong mangga? Sir naman! Ang ibig kong sabihin, Sarhento, kung pinalaki mo ba ang batang ito na mabait, masunurin at may takot sa Diyos, sa palagay mo ba ay magiging masama siya kaya? Hindi po, sir. Sagot ng Sarhento. Yun naman pala eh. May plano ako, Sarhento. Di ba matagal yun ang pangarap ng misis mo na magkaanak? Pero may problema kasi ang misis mo, kaya di mo siya mabigyan, di ba? Ito na ang kasagutan, Sarhento. Ako na ang bahala sa iyo. Anong ibig mong sabihin, sir? Itatago natin ang bata na yan sa paglabas ng bundok na ito nang walang makakaalam kundi tayo ng dalawa. Pagkatapos, idiretso mo nang iuwi ito sa inyong probinsya. Teka nga pala, saan ba ang probinsya mo, Sarhento? May probinsya ka ba? Meron, sir. Sa Capiz. Capiz? Di ba maraming aswang din doon? Siguro, sir. Never pa naman kasi akong nakakakita ng mga aswang sa amin. Simula bata pa ako, sir. Ganun ba? Baka mamaya, may aswang pala sa inyo ha, at mamatay itong batang ito sa lugar nyo. Hindi po, sir. Ngayon pa, alam ko na kung paano patayin ang mga aswang na yan. Subukan lang nilang magpakita sa akin, kundi tatantarin ko sila ng mga bala. Matapang nasambit ni Sarhento. Okay kung ganun, iuwi mo muna itong bata sa inyo. Then after 1 month, mag-report ka sa aking opisina at magpapail ka na ng early retirement mo, Sarhento. Total naman naka 20 years of service ka naman na. Gusto ko kasi mangyari ay alagaan mo ang batang yan hanggang paglaki at ako na ang bahala sa iyo. Kahit wala ka na sa serbisyo, Sarhento, ay ibibigay ko pa rin ang buwanang sahod mo. Basta palakihin mo lang ang batang ito na mabait, masunurin at may takot sa Diyos. Sir, ano po ba talaga ang plano niyo sa batang ito? Sarhento, malalaman mo rin yan balang araw. Basta sa ngayon, gawin mo muna ang sinasabi ko sa iyo. Is that clear, Sarhento? Sir, yes, sir. Wika ni Sarhento. Maya-maya'y natigil na ang putukan sa labas. Mukhang ubos na ang mga aswang sa labas ha. Lalabas muna ako, Sarhento. Dito ko lang ha. Huwag kang lalabas dyan hanggang di kami nakakalayo. Kapag nakalayo na kami ng mga tropa, bumaba ka na at dumiretso ka na sa probinsya nyo, Sarhento. Remember what I said. Bumalik ka sa kampo after 1 month at ako na ang bahala sa iyo para hindi ka maawol. Is that clear, Sarhento? Okay, sir. Sagot ni Sarhento at lumabas na nga siya ng kubol. Men, ubos na ba silang lahat? Baka mamaya may nagtatago pa dyan. Search the area.
Oops. Saan ka pupunta, Private Vargas? Sir, sabi nyo kasi, search the area. Kaya pupuntahan ko po ang kubol ng kanilang pinuno, sir. Nanggaling na ako dyan at patay na ang pinuno nila. Kaya sa ibang kubol ka na lang maghanap. Sir, yes, sir! Munti ka na yun ah. Buti na lang at nakita ko ang loko. Sambit pa nito sa kanyang sarili. Pagkaraan ng ilang minuto, ay nahalughog na nila ang lahat ng kubol. It's all clear, men! Sir, yes, sir! Then let's go! At mag-uumaga na rin. Sa wakas at naipaghiganti na rin natin ang mga kabaro natin. Wika ni Kapitan. Lumipas ang isang oras, ay lumabas na rin si Sarhento sa kubol ng pinuno ng mga rebelde. At dali-dali na siyang bumaba ng bundok at dumiretso na siya sa kanyang probinsya sa Capiz. Dumating si Sarhento Lagmay sa kanilang baryo sa Capiz pagkatapos ng 2 araw na paglalakbay at magtatakip silim na yon nung marating niya ang bahay nila. Pilisa! Pilisa! Si Benito! Pagbuksan mo nga ako ng pinto! Dalian mo! Sigaw dito sa labas ng bahay nila. Agad naman yon pinagbuksan ni Pilisa. Oh, Ben, bakit bigla-bigla yata ang pag-uwi mo? At may sanggol ka pang dala-dala. Kanino yan? Sa kabit mo? Saad ni Pilisa kay Ben. Anong kabit-kabit na pinagsasabi mo dyan? Hala, papasukin mo nga muna ako at sa loob tayo mag-usap. Sagot naman ni Sarhento. Isinalaysay ni Sarhento sa may bahay niya ang lahat-lahat at gulat na gulat si Pilisa sa kanyang mga nalaman. Sa kabila ng nalaman niya ay natutuwa pa rin itong si Pilisa sa bata dahil nga sa napakapogi at ang cute pa nito. Simula ngayon, baby, ako na ang nanay mo, ha? Ano na pala ang pangalan mo, baby? Tanong ni Pilisa sa kanyang sarili. Teka nga, Ben, ano pala ang pangalan ng bata? Teka. Ano na ba yun? Ebak? Anong ebak? Ano to? Tae? Hindi. Teka. Ebon? Hay naku, Ben, umayos ka nga. Teka kasi, putak ka ng putak eh. Nasa dulo na nga siya ng dila ko. Di ko lang basabi. Ano na ba yun? Egon. Egon. Yun, oo. Egon nga. Yun ang pangalan niya, Egon. Sa wakas ay naalala rin ni Sarhento ang pangalan ng sanggol. Lumapit si Sarhento sa kanyang asawa habang hele-hele niya ang bata. Palangga, aakuhin natin ang batang yan na parang tunay na anak natin, ha? Kahit anuman ang pagkatao niya ay dapat tanggapin natin siya dahil bigay siya ng Diyos sa atin. Oo naman, Palangga. Ang ikinakatakot ko lang, Palangga, ay yung pagkatao niya. Baka paglaki nito ay tayo pa ang unang kainin nito. Nahihintakutang saad ni Pilisa. Palangga, hindi naman siguro dahil tuturuan natin siya ng mabuting asal at dapat may takot siya sa Diyos. Saad naman ni Ben. Ay, siya nga pala, Ben. Puntahan natin bukas si Aling Delia, yung manggagamot na babae lang dyan sa kabilang baryo. Ikonsulta natin si Baby Egon sa kanya kung may pag-asa bang maalis ang pagkagabunan niya. Sige. Magandang idea yan, Palangga. Sang-ayon naman ni Ben sa naisip ng kanyang asawa. Kinaumagahan, maagang nagpunta ang mag-asawa sa bahay ng babaylan na si Aling Delia para tanungin kung may pag-asa bang maalis ang pagkagabunan ng sanggol. Aling Delia, magandang umaga po. Naku, tamang-tama pala ang dating namin at wala pa ni isang tao dito sa bahay niyo po. Ano ba ang pakay ninyong mag-asawa, ha? Hali kayo,
Pasok muna kayo dito at dito tayo sa loob mag-usap-usap. Nararamdaman ko kasing importante ang pake nyo. Hali kayo at umupo muna kayo. Saad na wika ni Aling Delia. Opo, Aling Delia. Importante nga po ang pakay namin sa inyo. Sa katunayan po, Aling Delia, yung sanggol na dala namin ay anak ng aswang na gabunan na nakaengkwentro namin sa bundok kamakailan lang. At naawa naman ako sa bata, kaya kinuha ko na lang po siya dahil di ko kayang pumatay ng sanggol kasi. Tanungin lang namin, Aling Delia, kung meron bang paraan para maalis ang kanyang pagkaaswang. Pero sana ho, Aling Delia, atin-atin na lang itong sekretong ito ha. Walang problema yon sa akin. Di naman ako marites eh. Wikang pabiro pa ni Aling Delia sa mag-asawa. Merong paraan. Magandang at nadala nyo siya sa akin habang sanggol pa. Mas madali kasi matanggal ang bato nito sa kanyang katawan kaysa sa malaki na siya. Pero isa lang ang hindi magbabago sa kanya kahit maalis na natin ang bato ng pagkaaswang niya. Ano po yun, Aling Delia? Ang lakas, liksi at bilis na nasa gabunan mo lang makikita. Ito kasi ay normal na nasa kanilang dugo, kaya hinding-hindi na natin maalis pa yon sa kanya. Pero ang pagiging aswang na gabunan niya ay 100% maalis natin yon. Paliwanag ng babaylan sa mag-asawa. Tuwang-tuwa naman ang mag-asawang Ben at Pilisa dahil magkakaroon na sila ng anak na tao at hindi na aswang. Aba, Ben, Pilisa, hindi lang pala ordinaryong gabunan itong sanggol na ito, kundi sugo siya ng mga gabunan dahil sa balahibo sa kanyang dibdib. Maswerte kayo dahil sigurado akong malakas, matapang at padiksi ang batang ito paglaki. Siguraduhin nyo lang, napapalakihin nyo siya na may takot sa Diyos ha, para di niya gamitin ang kanyang kakayahan sa mga taong normal na kagaya niya. Mahabang paliwanag ni Aling Delia. Makakaasa po kayo, Aling Delia. Sige, umpisahan na natin ang pag-alis sa pagkaaswang niya. Wika ng babaylan. Inilabas ni Aling Delia ang puting kandila, baso, tubig na nabindisyonan ng simbahan, at langis na may orasyon. Pinaghalo niya ang mga ito sa baso at ipinainom ito sa sanggol. Maya-maya'y nangitim ang sanggol sa pagsusuka at hindi nagtagal ay may iniluwa itong maliit na bato na kulay itim. Pagkaluwa ng sanggol ay walang tigil na ito sa kakaiyak. Oh, ayan, naalis na ang pagkaaswang niya. Isa na siya ngayong ordinaryong tao na kagaya natin. Salamat! Salamat, Aling Delia, sa tulong mo. Wika ni Ben na tuwang-tuwa. Ibinigay ni Aling Delia ang bato kay Ben at sinabing, Ben, heto ang bato ng sanggol. Balutin mo ito sa pulang tela ha, tapos ibaon mo ito sa lupa. paliwanag ng babaylan kay Ben. At ilang saglit lang ay nagpaalam na rin ang mag-asawa sa babaylan na manggagamot. Pagkalipas ng 1 buwan, ay nag-report na itong si Ben sa krame. Tuloy! Sir, magre-report na po ako. Oh, Sargento, ikaw na pala. Please come in and have a seat. Thank you, sir. Ano, Sargento? Ano nang balita sa bata? Good news po, sir. Ipinunta namin ang bata sa babaylan na manggagamot, sir. Sa lugar namin, dun sa kabilang baryo lang. At inalis ng babaylan yung pagkaaswang ng bata, sir. Ha? Paanong inalis? Sinserong tanong ng kapitan. May ipinainom sa sanggol, sir. Tapos iniluwan nito ang itim na bato. Kaya normal na tao na po siya ngayon, sir. Pero ang sabi ng babaylan ay hindi na raw maaalis ang lakas, bilis at tapang ng sanggol, sir. Dahil nasa dugo niya na raw yun, sir, bilang isang gabunan. Ah, ganun pala yun. Sounds good, Sargento. Magandang balita yan.
By the way, Sargento, pirmahan mo pala ang mga papeles na to. Para sa retirement mo to. At ako na ang bahala maglakad nito, ha? Wika ni Kapitan kay Sargento na malungkot ang muka. Huwag kang mag-alala, Sargento. Tutuparin ko ang napag-usapan natin. Ibibigay ko pa rin ang sahod mo kahit wala ka na sa serbisyo. Segunda pa nito. Alam ko ho yun, sir. Nalulungkot lang ako dahil di ko na po makakasama ang mga tropa natin, sir. Okay lang yun, Sargento. Ang importante ay mararanasan mo na ngayon ang maging isang ama sa anak mo. Ayaw mo ba yun? Matututukan mo pa siya? Sa bagay po, sir. Siya nga pala, Sargento. Gusto ko itrain mo yung batang si Igon paglaki niya sa komando, sa paghawak ng bayoneta at baril. Gusto ko maging bihasa siya bago pa siya tumungtong ng pagkabinata. Opo, sir. Bakit po, sir? Pagsusundaluhin mo ba siya balang araw, sir? Ano po ba talaga ang plano mo sa kanya, sir? Hindi ko siya pagsusundaluhin, Sargento, kundi gagawin ko siyang hitman, tagapagpas lang ng mga aswang at iba pang mga nilalang na hindi tao. Naisip ko kasi, galing sa salahi ng mga aswang na gabunan. At sabi mo nga, na hindi na maalis sa kanya ang pagiging mabilis, malakas at matapang, di ba? Kaya nararapat lang na siya na mismo ang papatay sa lahat ng mga nilalang na masasama. Pagpapaliwanag ng kapitan kay Sargento. Magandang idea yan, sir. Sang-ayon naman si Sargento. Siya nga pala, sir. Ipapabinyag na namin si Baby Igon sa susunod na linggo. Kukunin sana kitang ninong kung okay lang sa'yo, sir. Aba, alangan naman na hindi ako magiging ninong yan. Parang anak ko na rin yan Sige po, sir. Aantayin kita sa lugar namin sa Capiz next week. Heto po yung address namin, sir, doon. Okay, Sargento. Sa simbahan na lang tayo magkita para di ako maligaw, ha? Sige po, sir. Salamat po. Mauuna na po ako, sir. Okay. Magkita na lang tayo next week. Sagot ng kapitan. Pagkalipas ng isang linggo, ay bininyagan na nga nila ang kanilang anak-anakang si Igon. Salamat, sir, at nakadalo kayo sa binyag ng anak namin po. Wag na ang sir, kumpadre na lang. Total, inaanak ko naman na si Igon. Di ako sanay, sir Sanayin mo, dahil simulang ngayon magkumpadre na tayo. Wika ni Kapitan Paterno. Kumpadre, halika muna sa bahay namin at mag-inuman muna tayo nang makita mo rin ang lugar namin. Sige, kumpadre. Nang makarating na sila sa bahay nila Ben. Aba, maganda pala itong lugar mo, kumpadre. Maaliwalas at mahangin. Masarap magbakasyon dito Nakaka-relax. Oo naman, kumpadre. Anytime, welcome na welcome ka dito para naman masubaybayan mo ang paglaki ng inaanak mo. Oo nga no. Sige, kahit isang beses kada buwan lang para makita ko ang paglaki ng inaanak ko. Wika ni Kapitan. Pagdating ng 10 taon, magaling, anak. Manang-mana ka talaga sa tatay mo. Akalain mo, natamaan mo lahat. Siyempre naman, tay. Kanino pa ba ako magmamana kundi sa'yo? Nakangiting sagot ni Igon. Maya-maya'y may pumaradang sasakyan sa kanilang bakuran. Ninong! Kayo pala! Wika ng bata, sabay mano ito sa kanyang ninong. Kaawaan ka ng Diyos, anak. O Igon, kamusta na ang pagprapraktis mo? Magaling ka na ba? Oo, Ninong. Kahit papaano, nakakatama na rin ako sa mga botilyang pinagprapraktisan ko. Ganun ba? Hay naku, kumpadre. Masyadong mapagbiro ang inaanak mo. Ni halos wala ngang mintis. Lahat basag. Aba, magaling kung ganun. Kumpadre, mukhang attorney ka na yata ngayon May atatsikis ka pang daladala. Ito ba? Iririgalo ko ito kay Igon. Wow, Ninong! Ano po yan, Ninong? Halika rito. Tignan mo kung ano ang laman.
Wow! Ninong, ang ganda ng baril at dalawa pa. At ang haba pa. At ang kintab pa. Pwede pa akong manalamin sa kintab nito, Ninong. Bulalas ni Igon sa tuwa. Yan ang baril na ginagamit ng mga hitman, Igon. AMT 1911 Hardballer Long Slide. Ito ang magiging baril mo simula ngayon. At gusto ko, ito ang gamitin mo sa pagsasanay para magamay mo siya ng mabuti. Opo! Opo! Opo, Ninong! Wika ng bata na tuwang-tuwa. O siya, Igon, dun ka muna sa iyong nanay at mag-uusap muna kami ng tatay mo. Sige po, Ninong. Pagkapasok ni Igon sa kanilang bahay. Ano ang pag-uusapan natin, kumpadre? Kumpadre, hasain mo ng mabuti si Igon dahil dumarami na ang mga aswang sa syudad. Ano ang ibig mong sabihin, kumpadre? Marami nang namamatay ngayon sa mga lugar ng Kabisayaan, lalong-lalo na sa Samat at Iloilo. Natatagpuan ang mga tao dito na wala ng puso at atay. Kaya ang hinala ko ay kagagawan ito ng mga lahi ng mga aswang. Abay, kumpadre. Delikado na nga ito. Dumadami na nga ang mga aswang sa iba't ibang parte ng bansa. Hindi lang yun, kumpadre, dahil madami na ring nakaupo sa gobyerno natin ngayon ang may lahing aswang, according sa aking source. Kaya lagi akong nag-iingat dahil baka isang araw ay aswang na pala ang kaharap ko. Paliwanag ng kapitan. Mag-iingat ka lagi, kumpadre, at hayaan mo, hahasain ko ng gusto si Igon para maubos na ang lahat ng mga aswang na nasa gobyerno. Salamat, kumpadre. Paano yan? Mauuna na ako at magdidilim na rin kasi. Pakisabi na lang kay Igon na nauna na ako. Ipagamit mo sa kanya ang baril na binigay ko para masanay siya sa baril na yun, kumpadre, ha? Sige, kumpadre. Ako ang bahala. Mag-iingat ka. Paalala pa nito kay kapitan. Araw-araw sinasanay ni Tatay Ben ang anak. Halos dito na siya nakatutok simula nung nagretiro siya. Walang araw na hindi niya sinanay ang bata. Mapabaril man, bayoneta at latigo, ay halos gamay na niya ito lahat. Sa paglipas ng panahon na pagsasanay ni Igon, ay handa na ito para sa misyong nag-aantay sa kanya. 20 anyos na siya ngayon. Gwapo, matangkad at matipuno ang pangangatawan. Isang umaga, bumisita si Colonel Paterno sa bahay ng kanyang kumpadring si Ben na nakamotor. Gumaganda na po ng gumaganda ang kwento ni Igon. Kaya abangan nyo ang 3 kabanata sa susunod kong upload. Yun lamang po, mga kapatid. At dako na tayo sa shoutout. Mega love shoutout kay Elsa Rojales, Vincent Hacuso, Joy Alfeche, Roslyn Pasamante, May Chillers Vlog, Mirna Boho, Eric J. Nobiliero, Lynn Ranga Vlog, at kay Miss Miami Laurel. Maraming salamat sa inyong lahat na nakinig ng kwento ni Igon. And most especially sa lahat ng aking mga silent listeners dyan. Maraming salamat po. So, kita-kits tayo ulit sa 3 kabanata ng kwentong ito, mga kapatid. Paalam!